Alas 12 in punto. Nakakita rin kami ng kahit papanong waiting shed na mapagpapahingahan namin. At wala rin asong tatahol-tahol. Ang daming aso kasi dito. Bukas makakapagpahinga na. Tapos ng mahabang biyahe. Hamak gaming ako. Nila Sulik, doon daw siya sa lamesa at iaalay daw siya. O ang handog. Handog eh. Kaya pala nagtatao kagabi kung ano tong tinulugan namin. Nakikita nyo to, ha? Nakikita nyo kung ano? Oh. Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. All goods. Tapos na tayo sa third checkpoint natin, Tabok City. At dito tayo sa Tabok City National High School. Nag-checkpoint ng ating picture. Next is Conner Town Hall. Panay Town Hall. Hula akong magkakasunod lang to. Pero 1 hour and 26 minutes or 65 kilometers. Alas 12 na madaling araw. Pero hindi naman kami doon tipong diretso hanggang doon sa mismong next checkpoint. So habang papunta kami doon, kung may madaanan na kaming waiting shed or anumang pwede naming lugar na pagpahingahan, eh tigil na muna tayo ngayong araw. Hanggang 3 checkpoint lang muna tayo ngayong araw na to, day 2. Walang wind noise kaya di mo nadidinig? Walang gaano. Oo. Maganda yung mic nito. Sarap ng hangin. Ito ay nasa baba na pala tayo mismo ng kabundukan. Parang gana sa gitna lang talaga tayo ng Cordillera, pero hindi yata to bundok. Oo, kasi city to, bro. Grabe ang dilim na makita. Grabe naman yung daan dito. Walang kailaw-ilaw. Syudad na to, ha. Hindi, nandito eh. Tingnan mo naman dadaanan. Rough road na tatawid ng tulay. Ayun pala, tulay. Wala ko dito sa kabila dadaan eh. Ito kaliwa. Tulay. Kala ko kung saan na tayo dinala eh. Tawid ng tulay. Hopya. Rough road. Ang daming gamo-gamo. Pulsada na ulit. Akyatin. Walang nga mo. Gapang. Ano, highest point ulit? Walang nga yan. Tarik. Siyempre, nasa bundok na naman tayo? Sa nating bundok. Ayun, kabilaan. Ang kuyot talaga ng daan. Ay, napakaliblib yun. Walang kaposte-poste, walang kabahay-bahay. Kalsada lang, saka tayong dalawa. Ingatan nyo na lang po kami, Lord. Kung solo lang ako, edi tulog na ako ngayon. Natutulog na ako kung saan. Malamang bumalik ka. Mga puro bulubundukin na naman. Ayun nga. Yung oras na ba? 11 pa lang naman, wala pa alas 12. Oo. Alas 12 na. Pero kahit na 11, nandito tayo sa kabundukan. Oh, don't you worry, full tank naman tayo. Nagpa-full tank naman tayo.
Kasi hindi lang yun ang worry natin dito. Mamaya may biglang lumitaw dito malaking ibon. Wow! Gagitin tayo. Meron bang ibang gumagawa ng ganito gabi tinitira? Yung mga checkpoint. Mga endurance lang yun eh. Oo. Eh tayo, solo natin ngayon. Eh pag endurance kasi marami naman kayo sabay-sabay eh. Oo, may mga dadaan pa tayo. Nakikita ka pa. Huwag ka nang lalagay sa ulit. Hindi ka na dadaan ng madadaanan ng iba. Sa ganitong loop adventure nga, ikaw magdi-decide kung gabi mo titirahin, umaga, gaano mo kabilis titirahin, di ba? Oo. Kasi naman sa naghahabol ka ng oras, Alam, sarap yung... Hindi ko trip yung mga ganun. saka ano yun, na totoo lang malapit sa disgrasya pagka ganong ikaw yung mismo naghahabol sa oras. Oo. Kung hindi man ikaw, kung yung kasamahan mo mag-aabot sa oras sa mga sumusunod sa'yo, Marami kayong magkakasabay kasi. malaki yung chance na maging delikado. Nag-iingat ka nga, pero yung mga ibang nakasunod sa'yo, o kaya sinusundan mo, mahirap. Ito naman, mahirap naman, pero enjoy, experience. Sa'yo kung nababakbak ka eh. Ayan, pwede na dyan. Loko, ano to? Hollow blocks, gawaan to ng ano, tindahan yun. Tindahan ba yun? Oo. Pwede naman, makikitulog lang naman tayo Sarap na, nasa taas nga tayo, bundok yata to. Bundok, kasama ba yung mga ilaw, oh. Pumanik tayo. Walang dyan yan. Ibig sabihin, ang tabok, syudad na nasa may bundok. Sa baba. Parang Baguio Sa baba City. pala siya, sa baba pala siya. Sa baba. Oo. Flat doon, di ba? Oo. Diyan natin. Bagay, iba yung sa Baguio City kasi, Sa taas talaga. sa taas talaga, akit panawag ka dun eh. Oo. Grabe. Saan natin? Bakbak. Nakakagulat dito yung, di ba, pataas ka. Pag ano mo nun sa tuktok, biglang pababa na kurbada ang walang nga. Yun pa yung kalsado. Isang mali mo dito. Goodbye ka na. Goodbye, Philippines. Grabe, ang haba naman ng mga rektaan na ba? Wala pa tayo nakikita ng waiting shed dito. Mapadiretso na to ng isa pang checkpoint Sige, bakbak lang. Akala ko na nasa tabi. Mahaba din ang tuloy na to, no? Mahaba. Chico River rin nakalagay dito Oo. Akala ko kung ano po na. Ayan makita mo ganyan bigla. Tama nung biglang ligo Bangga pa dahil Mahaba rin parang naninigas yung daliri ko Akin nga rin nasakta rin yung daliri ko din sa paa. Sana sa linyador. May nakita na tayong waiting shed at tayo magpahinga na talaga ba. 27 na lang yung natitira. Next checkpoint na, tapos na. Saan tayo? Kanan. Ayun, corner. Oy, mabebengkongan pa. Saan tayo dyan? Kakaliwa tayo, district boundary, Cagayan Apayao Road. Welcome to Municipality of Coner. Ito na yun. Napunta ko yung Kabugaw Ito yung kabila. Pinuntahan nga namin ni Billy. Yung kaliwa ay Coner. Yung sa pakanan, yun yung papuntang Blazing Mountain of Gods. Kalanasan. Kabilang yun ang mapupuntahan ko naman. Apayao na nga. Ito bro, ang luwag dito. Ano tayo sa gilid Ito. Bangin yan Hindi rin sa kaliwa ako. Loko ka kasi lagpas ka na. Layo mo na. Ay, layo ko na putang na. May baka bigla. Sa bahay biglang nanghabol yung mga ganyan Bakit nakakawala yung baka nila? Di ba lumalayo yung mga yan? Hindi, nahayaan lang yan dito. Malamig na yan dito, mahangin dito. Bihira nga na dito, waiting shed. Pero may mga space din sa kanan may space. Kaya lang medyo delikado dito pag walang masyadong taong ganito. Kung nasa ibang lugar kayo, putol yung mga paa nyo. Mahal kaya yung mga pata ng mga yan. Baka.
Sa Lucena, ninanakaw yung mga ganyan eh. Pinuputo lang yung mga pata. Ito na ah. Ito na nakakita eh. 16 kilometers na lang sana yung lalo. Pero pagpabukas na yan, aba. Gusto ko nang magpahinga din. Hingin nga lang ng mga aso rito. Kaya nga eh. Ay, yung kabilaan. Bahala sila. Pati mo na ilaw. Para hindi magulantang. Bahala kayo mag-ingay ah. Bahala kayo sa buhay nyo. Titigil din yan. May nag-flashlight na tuloy din. Ha? May nagpa-flashlight sa likod ko. Ay siya, ano? Diretso na tayo? Di pa tayo? Panitang hulian eh. Siya. Di rin tayo makakaano dyan. Alas 12 in punto. At 17 minutes. Ilang kilometers pa yan? Bukas na namin ipagpatuloy. Nakakita rin kami ng kahit papanong waiting shed na pagpapahingahan namin. At wala rin asong tatahol-tahol. Ang daming aso kasi dito. Ang daming gamo-gamo rin oh. Papatay muna ang ilaw. Yan. Hammock gaming. Bukas makakapagpahinga na. Tapos ng mahabang biyahe. Hammock gaming ako. Sila Sulik. Doon daw siya sa lamesa at iaalay daw siya. O ang handog. Handog eh. Ano na to? Tunog na to, corner. Ewan ko lang kung anong barangay. At wala pa ako nakitang clue. Siguro bukas ng umaga. Saan natin malalaman? Ang mahalaga ay makapagpahinga muna kami ngayon. Para bukas. Kukunti na lang yung babiyahin natin papunta dun sa next checkpoint. E di yun na lang gawin natin first checkpoint para sa day 3 natin. Yung ibang gamit namin, iwan na namin sa motor. Ay siya, bukas na lang ulit. Kailangan na ng energy. Good night. Gamo-gamo. Sarap ng tulog ah. Hindi ko lang alam kung anong oras na. At yung cellphone ko ay naandun sa top box. Medyo maambon-ambon na. At kanina bumangon lang din ako. Kinuha ko yung aking hoodie jacket at saka nagsuot na rin ako ng pambaba at medyo lumalamig na. Sakto lang naman yung ito, klima. Hindi ganong sobrang lamig at hindi rin ganong sobrang init. Medyo lumiliwanag na yung kapaligiran. Pero diretso ang tulog namin muna. Mahinga pa ng matagal. Saka malapit lang din naman yung mga tindahan dito. Kung halimbawa hindi muna kami umandar ngayong araw, magpapahinga lang buong araw, malaman na mamaya mabilis lang naman kumain at malapit lang na may mga tindahan. Ang isang problema lang siguro namin kapag bumuhos yung ulan dito sa lugar na to, itong pinag-i-stayan namin, may butas-butas yung bubong. Ayan o. Saka medyo may kalumaan tsaka katagalan na rin tong pinagpapahingahan namin. Yung mga butas-butas na eh. Tsaka saka may tumutulo rin ako nararamdaman. Sabagay, mabilis naman yung ilipat tong hammock na to eh. Tsaka naririnig nyo, panay tilaok ng manok, huni ng ibon. Pugo ata yung ganong yung huni ng ibon na naririnig ko eh. Saka hindi kalayuan sa waiting shed na to ay merong tulay. May nakalagay doon kung anong tulay eh. Mamaya tingnan natin. Siya, tulog pa ako. Lubos-lubusin ko yung pagkakataon na nakahanap kami ng pagpapahingahan na hindi kami gaano nag-aalala sa mga gamit namin kasi kita lang namin. Buti nga may pako dito, pwedeng pagsabitan no. Ayan ang aking riding jacket at saka pantalon. Siya, tulog pa ulit ako. Konti pa.
Ayun, gising na. Ano, hiling naman? Naman. Ako, kaya pala nagtatao ko kagabi. Kung ano tong tinulugan namin, nakikita nyo to, ha? Nakikita nyo kung ano? Sa pagod namin kagabi at gusto na namin magpahinga, hindi namin alam, itong waiting shed, pinakita ko sa inyo, ay munting sementeryo pala to. Pasensya na po sa mga nauna sa amin dito na kami ay medyo maingay. Pero mamaya alis na rin naman tayo. Anong oras na bro? 7:30 ng umaga. Ano, saan tayo ng kakainan? Yung papunta ron o babalik tayo dito? Along the way na lang kami kakain. Kuya, bibili ka? Mura lang kuya. Kuya, bili na. Binibenta namin comforter, sleeping bag, damit, kahit anong design. 50, yung mga nakabilad. Yung riding jacket nila sa Dick, sige, bigay ko na ng 250. May panggasolina lang. Pati doon sa motor ko, nilagyan ko na ng paninda. Yan yung mga basang gamit ko na kailangan kong patayuin. Eh buti naman, tirik na tirik yung araw dito sa pinapwestuhan namin. Eh di samantalahin ko na. Ibang amoy pagkabasa eh. Pagka yung anong ang tawag sa amoy na pagkabasa tapos parang natuyo-tuyo sa loob. Namuong? Alimuong? Ganun ba? Tama ba? Ano ang tawag doon sa amoy ng damit na nabasa tapos matuyo man siya, hindi siya sa araw. Yung may kabahuan ng amoy. Ganun yung amoy eh. So yung kanina sinasabi ko na tulay, ito. Katabi lang mismo ng waiting shed na aming pinagpahingahan. Ang pangalan ng tulay ay Karikitan Bridge. Medyo nanlalagkit na rin ang aking pakiramdam. Kailangan ko rin siguro ng maligo. Nangangati na rin ang ulo ko. Isa pa, bagay, di nyo naman maaamoy, toothbrush. Buti nga lang, sa video nga lang tayo nagkakausap kasi kung personal ko ngayong karap, baka naaamoy nyo na yung hininga ko. Yung pagpapatuyo ko ng mga gamit ko, eh, para din ako nag-iihaw. Pag tuyo na yung kabilang side, kailangan ibaliktad para matuyo maigi. Kumbaga pag nag-iihaw ka, pagluto na yung kabilang side, yung kabila naman, para hindi hilaw. Konti pa at matutuyo rin lahat yan. Kaya kailangan talaga, pag sa biyahe at tag-ulan, i-plastic nyo na yung mga gamit ninyo. Kung halimbawa man na naka-waterproof bag kayo, eh wag kayong masyadong kampante sa mga gamit nyo na hindi mababasa. Ito, butin lang nung sa team building, humingi ako ng trash bag. Dito ko na lang ilalagay. Uy, nag-e-edit na kagad oh. Napakasipag naman ito oh. Edit lo. Dami mong drone shot yan ah. Uy, bakit ako lagi nandyan? Sa ito eh. Sa akin ba yan? Pagka kasi sila sa Dick ay tinatamad magpalipad. At syempre kasama naman din naman ako. O di magkopyahan na lang ng mga footage sa drone. At pagka ako naman yung tinatamad magpalipad, edi siya ang magpalipad. Yun naman ang advantage. Pagka yung kasamahan mo, meron ding sariling drone or marunong naman magpalipad. Yun, nailigpit ko na ang aking mga pinatuyong basang gamit para kahit na umulan ulit, hindi na talaga siya mababasa dahil meron na tayong garbage bag. 8:50, oh, sakto mag-alas 9, alas na kami rito, batchi na kami. At dahil wala tayong ligo, tamang punas-punas lang muna ngayon. Eto mamaya tayo magkakaalaman kung makakapaligo ba tayo ngayong araw na to. Time check, 9:24 ng umaga. Sa wakas, nakapag-ayos din ng gamit. And kung nakikita nyo, ito yung itsura ng aming pinag-stayan, no? Simenteryo. Di namin nakalain na makakatulog kami sa mismo simenteryo. Ganun talaga pagka talagang tawag na ng antok at yung kailangan mo na talaga magpahinga. Chinek ko na rin naman yung gulong natin. Tama naman yung hangin natin. Pero tingnan nyo yung kulay ng gulong natin, no? Nag-iiba dahil sa mga dinaanan natin. Chinek ko, wala rin naman tayong nadaanang matilos para tumusok. So all good yung likod natin. And ganun din sa harap. Wala naman tayong problema dito. Ang problema lang natin ngayon sa motor natin kay Beastie is napakadumi niya. Grabe. Nanuyot na yung mga putik ko. Siguro naman sa ride test namin na to, gamit ang Shiba Dual Sports Tire, eh talaga namang
mapapabili na kayo. Diretso na tayo ng biyahe ngayong araw, day 3 ng ating Cordillera Adventure Level 2. Hindi ko pala na-charge ang aking intercom, 20% battery sabi. Init sa puwit. Diretso tayo dito sa kaliwa. At dito sa kanan, dyan kami nang galing. Nakita ko sa drone shot na itong lugar na tinatahak namin ay bulubundukin, yung mga maliliit na bulubundukin na nasa gitna. Yun, hangin. Hindi ko na muna sinara ang aking jacket. At ang init eh. Ano bro, ready na? Ilog pala tong kanan bro. Ilog ba? Ayun may naliligo. Ay pag kain muna tayo. Mas nangingibabaw sa akin ngayon ng gutom kahit na wala pang paligo. Mamaya, makakapaligo sigurado naman tayo yan mamaya para maibsa naman yung nararamdamang init at saka lagkit. Ew. Iwi. Yak. Parang siya, hindi Kala mo naligo siya. Siyempre, para hindi mahalata, yayak ka na lang. Yak. Akala mo nagtoothbrush din siya. Di pa rin naman nagtutoothbrush. Yak. Yak. Kadiret na dead. Yak. Ganyan talaga pagka ang biyahe namin ay malayuan at ilang araw. Oo, kailangan cowboy ka sa mga ganyan. Oo, cowboy as in Kailan. sanay kang hindi muna mag-toothbrush. Oo. Diba naman yung wala ka ng choice, may choice ka naman makapag-toothbrush. Sa bagay, tama. Diba? Tayo wala lang choice talaga eh. Dahil binakbak natin kagabi. Reasons! Asya, 101. bakbakan muna o bangkingan. Ngayon meron na tayo nakakasabay, umaga na eh. Kagabi wala eh, halos talagang kami lang yung dumadaan sa dilim ng kalsada. Dami pang aso. 9.8 kilometers na lang or 14 minutes sabi ni Google Map. Pero nung kagabi bro, ramdam mo na simenteryo yung tinulugan natin. Hindi talaga. Ako may pakiramdam na ako kasi nung umihi ako, sabi ko ba't parang mayroon pa sa likod na may bubong tapos parang waiting shed ulit ang structure. Baka ako may bahay doon eh. Kaya meron doon. May ramdam na talaga ako kagabi. At least nakatulog naman tayo ng tahimik. Oo, tahimik din yung katabi natin eh. Sarap ng tulog ba? Napabalikwas lang ako nung naramdaman ko na yung init eh. Tutok na tutok yung araw ba? Ganda ng kurbadahan dito ah. Yeah. Aso. Yun talaga ang iingatan nyo dito, aso. Tulay. Banginan Bridge. Pababa na naman. Yun. Yung kabundukan na yun, hindi ako nagkakamali. Doon kami pumunta noon ni Billy. Doon yata yung papunta ng Blazing Mountain of the Gods. Naman natin tong sa may mismong munisipyo ng Conner. Kung pagkatapos ay doon kami idadaan sa next checkpoint sa dinaanan namin. Barangay Calafog, Conner, Apayao. Malapit na. Halos 2 kilometers na lang. Uy, sana all may jowa ya. Lazadik. Uy, teka lang. Sandaan tong kabilang to. Dito na pala tayo. Kakaliwa tayo. Kakaliwa? Oo. Walang nga mo. Mga parcel. Gulong. Gulong ng sasakyan. Gulong ng motor. Talagang tricycle lang kailangan eh. Dito, papasok na tayo. Mismo yata ng poblasyon to. At nandito ang munisipyo or town hall. Town munisipyo. Isa ba yun? Acutan Bridge. Oops, kakanan. Hindi pala, akala ko ito eh. Bahay ito eh. Di pa tayo linya. Ito naman ay ano ba ito? Public market? Ayan o, Municipality of Conner. Conner, Apayao. Ayan o. Dito na tayo sa tapat. All goods. First checkpoint of day 3. Kahit na sobrang init tayo, mag-picture lang.
Conner Town Hall, 78,124.8. Init, grabe init. Di naman kalayuan doon sa munisipyo ng Conner ay nakita namin tong pansiteria, Arbios. So, nagsaserve sila ng pansit batil patong. Ay, na-miss ko yung lasa nun eh. E di yun ang in-order ko. Tsaka si Lasa Dik, yun na rin ang kakainin. Yung next destination natin is Pudtol, Town Hall din. Di ko lang alam kung gaano kalayo kasi hindi pa nag-update si Google Map. Mahina yung data. Pero tingnan ko kapag halimbawa in-offline maps ko. Ayun, okay na. Kahit na mahina yung signal, 1 hour and 56 minutes, 85 kilometers. Offline maps na to kasi naka merong logo na ganong cloud. Maya, alas 10 na nga pala. Tubig. Uhaw na ako ba? Sarap ng lamig. Eh, meron din silang bilao. Tsaka lomi. Eh, pansit batil patong. Yun, the best. Pansit batil patong. First time mo. Kabagan yung unang nakain mo. Ang Baguio. Ito, batil patong to. Hindi ko sure kung saan ko siya natikman. Pero parang natikman ko din. Iba naman dito. Merong, ano ba to, puset. Iba naman ang kanila. Ayun, ang itlog natatakpan, no. Parang sa akin kitang-kita yung pawis, no. Kunin nyo naman, magkaiba yung kulay, Grabe yung tagaktak ng pawis ko. Ay, okay lang yan. Bawas taba. Teka lang. Pre, huwag natin kakalimutan magpasalamat. Uy, sibuyas na masarap-sarap. Harap talaga ng sibuyas na puti. Manamis-namis. Nakakamis. Nangana. Konti na lang kagad, Harap. Yung alat niya, nanggagaling na dun sa mismong pinaritong puset at saka lechong kawali. Pero yung mismong pansit, wala na siyang gaanong alat. Sabay, higop ng sabaw. Ramdam ko, busog na agad ako. Biglang dumapo yung antok. Okay naman yung tulog, pero pagka busog talaga, yung bigla kang dadapuan ng antok. Ako, dinapuan ako. Buo ang mga pawis mo, Ikaw, dinapuan ka ng Nakuhaw. Wala, subo na, ayun na, nga. Diretso tayo. Biyahe pagkatapos ng ating umagahan at tanghalian na yun. Alas 11 na ng umaga or tanghali. Yun, biglang nawala yung tindi ng araw. Dito tayo kaliwa. Let's go. Yun, hangin. Sarap. Ayos ba lang sa deck? Busog? Wala ka na. Busog, lusog. Uy, ilog, sarap. Parang gusto kong maligo, Asya, doon na. Meron pa naman tayo madadaanan yan. Nabuta na nga ng ulan. Dadiretso na sana kami. Nung makita ko yung itsura ng lugar doon is maputi, ibig sabihin maulan. And dito sa mismong nagliligpit na mga binilad na mais, nakita kami ng rito. Parang waiting shed. Ito ay lutuan ng may bahay dito. Pwede naman siguro, makisilong lang muna kami. Kumukulog-kulog pa 1:15 na ng tanghali. Umagaga pa. May chance pa na tumigil tong ulan na to dito. May pumapasok tuloy sa isip ko. Pumapasok sa isip ko na maligo sa ulan. Kasi nga wala pang ligo Pwede naman. Nalimutan ko pala magpagas. Doon sa bago tayo umakyat, may mga tindahan doon Akala ko may nagtitinda ron ng gasolina. 2 bars na lang Aabot kaya to?